Totoo ba na ang mga Labubu dolls ay isang mga demonic pets? Nagbabala kasi ang ilang mga konserbatibong grupo na mag-ingat kayo sa paghawak ng mga Labubu dolls dahil hindi mo daw may iwasan na baka daw merong demonic entities na nakapaloob doon sa mga demonic dolls. Kaya kapag meron ka daw Labubu dolls, mag-ingat ka daw kapag gabi at walang ilaw dahil baka ikaw daw ang susunod nilang biktima, lalong-lalo na kapag meron kang maririnig na growling sounds o kaya biglang kumikilos yung mga Labubu dolls niyong mag-isa, lalo na kapag wala daw ilaw. O baka naman isang paninira lang ito ng isang grupo laban sa gumawa ng Labubu dolls as a way para sirain ang brand nito at ang produkto nito dahil sa competition doon sa marketplace. Alam kasi natin na sikat ngayon at trending ang Labubu dolls and halos lahat ng nakikita natin sa social media ay gustong bumili ng Labubu dolls. Kaya hindi natin maiwasan na may mga competitors na naiinggit sa company na gumawa ng Labubu dolls and gagawa talaga sila ng paraan para ibagsak ang Labubu dolls. Pero kung ikaw yung tatanungin, naniniwala ka ba na totoo nga ba na may kaakibat na demonic entity ang mga Labubu dolls at kapag nagkaroon ka daw nito ay pwede daw sumama ang demonic entity doon sa loob ng inyong bahay o loob ng apartment mo, mas lalo na daw sa loob ng kwarto mo. Kasi nga naman, kung ibibase mo yung itsura ng Labubu dolls ay para siyang primate na merong pangil or yung teeth niya ay sharp na katulad din dito na isang monster na furry din or katulad daw ng isang primate na merong silang similarity sa Labubu dolls. Kaya daw sinabi nila na may demonic entity na agad ang Labubu dolls. Sabi kasi ng mga konserbatibong grupo or competitor ng company, rumor has it, those who collect enough Labubus may find themselves visited by the real deal. And trust us, when Labubu shows up, it's hungry for souls. Each Labubu you collect is a symbol of chaos, darkness, and the power of underworld. Keep collecting, and you might unknowingly summon something darker, a direct connection to Lucifer's den. If you're collecting Labubu, you're not just building a cute collection. You're gathering the pets of the underworld. Every Labubu you own brings you one step closer to owning a piece of hell itself. These mischievous little devils are just figurines or toys. They're known to be Lucifer's favorite companions, feeding on the souls of the damned. Pero mas matakot ka daw kapag medyo malakas yung entity na sumapi sa mga Labubu dolls mo kasi baka bagsik daw ito ng isang undin na katulad nito. And then, mas magiging babagsik daw sila sa madilim na parte ng kwarto mo or parte ng bahay nyo. For example, kapag gabi na and nakatulog ka and then hindi mo daw namamalayan na nung nilagay mo yung Labubu doll mo sa corner ng cabinet mo, tapos paggising mo, katabi mo na yung Labubu dolls at mag-iiba daw ng anyo. Pero ano nga ba itong Labubu na to at bakit siya patok na patok ngayon? Regardless kung magkano ang price nito, tsaka regardless kung ano yung size. So, ayon sa akin short na pagsasaliksik, so Labubu is an elf character created by Hong Kong-born Belgium-based artist Kasing Lang back in 2015 when he published the Monsters Story series or the Monsters na story series. The Monsters is a group of stories and characters inspired by European fairy tales and Nordic mythology. So, what is Labubu? Why Labubu is so famous? Unlike mainstream toys, Labubu is considered a designer's collectible, often produced in limited quantities, which contributes to its desirability. So, Labubu is a character from the Monsters collection. So, ito has a unique charm with its pointed ears, mischievous smile, and sharp teeth. So,
Ayon sa aking understanding, sa pagkakaintindi, binase talaga ito sa Nordic mythology, yung mga parang mythology din dito sa atin na may mga inanimate na beings na parang ginawa ng inspiration para gumawa ng isang character in a form of cartoons or animated na mga beings. Ako naman, ang unang tinignan ko, kasi curious ako, is yung itsura ng Labubu Dolls. Kung ano nga ba itong mga Labubu Dolls, bakit nagsisilabasan siya sa social media. And ang second na tinignan ko is kung magkano ba. Ayan, magkano ba ang per piece. So nakikita ko kasi per set yung iba, pero meron din ako nakita na per piece. So tinignan ko and ganyan pala siya yung price niya. Natawa na lang ako kasi medyo mabigat siya sa bulsa. So if you are from a privileged na family, well, ang swerte mo kasi you are able to purchase mga ganitong klaseng toys na medyo mahal talaga siya. And come to think of it, it's not 4 digits it's 5 digits siya. So makita nyo 20k, 40k, 60k. Medyo mapapalunok ka na lang talaga sa price. And yes, practically speaking, for me, na hindi ganun kalaki ang kinikita ko sa vlogging, I might siguro hindi pa siguro sa ngayon. It's because medyo mabigat talaga siya sa bulsa. Kung ako yung tatanungin nyo, meron akong dalawang pointers to say. Number one is, we have the freedom to believe whatever you think na makakapagbigay saya sa'yo. For as long as wala kang tinatapakang ibang tao or wala kang sinisiraang iba. Kasi lahat naman tayo may freedom to choose whatever we want, whatever we do. Basta ang importante, walang naagrabyadong iba. O, di ba? Naulit ko. Okay, so that's it guys. Thank you and have a nice day. And also, add me or follow me sa Instagram account, YTFB, TikTok, Twitter.